Sa pagbalik ng Task Force Alpha sa headquarters, galit na galit nga silang lahat dahil sa kanilang kabiguan sa misyon. Walang nakaligtas sa pagsabog ng tourist bus at muntik pang may namatay sa kanila. Buti na lamang maayos ang lagay ngayon ni Jalil sa ospital. Nagtanong naman si Azuelo sa kanila kung nasaan si Lara dahil kailangan niya ng report tungkol sa nangyaring pagsabog ng tourist bus. Sinabi naman nila na hindi pa nila nakikita si Lara mula nung bumalik sila dito galing sa misyon. At sa pagpasok ni Buster sa war room, tinanong kaagad ito ni Azuelo kung nasaan si Lara. Ang sagot ni Buster na hindi niya alam. Bumaba si Lara ng tactical van bago sumabog yung bus. Tapos hindi na bumalik. Ang akala nga niya na nandito na si Lara. Kaya nagtatakas ng lahat kung nasaan si Lara ngayon. Ibinalita na nga na walang nakaligtas sa nangyaring pagsabog ng tourist bus. At pinakamasaklap pa rito, galit na nga si Mr. Kono sa pagkamatay ng kanyang mag-ina at inaatras na nga niya ang lahat. Wala nang deal dahil walang kwentang bansang Pilipinas at sinisipan niya ang Pilipinas kung bakit namatay ang kanyang mag-ina. Pinag-uusapan na ngayon sa buong mundo ang nangyaring pagsabog sa tourist bus at galit na nga ang mga mamayang Pilipino sa kapalpakan ng Task Force Alpha sa kanilang misyon. Dinudumog naman ngayon si General Carillo ng mga press. Nagtanong ang mga press sa kanya kung dapat bang sisihin ang gobyerno sa nangyaring pagsabog sa bus. Ang sagot ni General Carillo na huwag nilang sisihin ang gobyerno, ginawa ng INLIA, ng SID, ng Task Force Alpha, ng buong operating system ang lahat. Pero sadyang maraming masasamang loob ang handang manira para lamang sa sarili nilang agenda. Nung nakita nilang Mustafa at Azuelo ang statement ni General Carrillo, inis na inis nga sila nito. At ang sabi pa ni Azuelo na pinaglalaroan lamang silang lahat ni General Carrillo. Mga ilang sandali pumasok naman ito si Marcos at sinabihan ni Azuelo si Marcos na sabihin na nila na tama siya. Kung si General Carrillo man ang gumagawa nitong lahat, sino ang mga kasabot ni General Carrillo? Ang sabi ni Marcos na hindi pa niya masabi. Nagtanong nito si Azuelo kay Marcos, sa tingin ba niya si Agent Lara may kinalaman kaya ito? Kaya hindi pa nagpupunta ngayon dito si Lara. Ang sagot ni Marcos na hindi pa siya sigurado pero yun ang kanyang hinala. Nung nakahanap ng pagkakataon si Jamila, pinuntahan niya kaagad ang kanyang kaka at hinawakan niya na mahigpit ang mga kamay ng kanyang kaka nito dahil ang akala niya kanina na mawawalan na ito sa kanila. Pagkatapos nilang mag-usap, umalis agad si Jamila at baka may makakita pa sa kanila. Gayon pa man, nakukonsensya na nga si Lara sa kanilang ginagawa ng kanyang ama-amahan dahil marami na nga ang namatay ng mga inosenteng tao at hindi naman ito ang gusto niyang mangyari. Ang gusto lamang niya na makapaghiganti kay Dato Raman at nung tumawag sa kanya si General Carrillo, hindi niya ito sinagot. Kinausap ni Marcos ang kanyang team at sinabihan niya ito na nabigo sila sa kanilang misyon. Maraming tao ang pinatay. Muntikan din na mawala sa kanila si Major Espina. Natalo sila ngayon, pero mas lalo silang dapat hindi mapaghinaan ng loob dahil sa mga susunod na araw, mas malaking problema ang kanilang haharapin. Dahil yung nangyari kanina, magbubunga yon na mas malaking gulo para sa kanilang lahat. Tandaan nila ito. Dapat nakahanda sila. Nasa pangangalaga naman ni Suher si Jenny at malakas ang hinala ni Suher na may kinalaman ang pagkawala ni Jenny kung bakit ginawa ito nila Lydia at Benny ang pang-hostage kanina. Dahil kilala niya ang mag-asawa. Mga mababait ito. At ganun din ang hinala ni Osman na may nag-utos sa mag-asawa para gawin nila iyon. Hindi naman natutuwa si Dante sa mga pinagagawa ni General Carillo ngayon dahil hindi ito ang gusto ni Napoleon. Kaya nga sila palagi nagtatalo noon ng kanyang kuya Napoleon dahil hindi pinapaalam ni Manuel sa kanyang kuya ang kanyang mga hakbang. At si General Carrillo pala ang nag-utos noon para pasabugin ang barko. At siya din ang nag-utos para imasakay ang medical mission ng mga magulang ni Lara. At sinabihan ni Dante si General Carrillo, siya bang pumatay sa kanyang kuya? Ang sagot ni General Carrillo, sa tingin niya, ano ang mas importante sa kanya? Dugo o tungkulin? Pamilya o bayan? At umalis na nito si General Carrillo. Dito na nga napagtanto ni Dante na nababaliw na nga si General Carrillo habang si Jalil nasasaktan naman siya dahil maraming taong namatay sa bus at hindi nila ito nailigtas. Sinabihan ni Teresa si Jalil na hindi niya kasalanan yung nangyari. Ginawa naman nila ang lahat. Ang sabi ni Jalil, dahil sa nangyari, may mga taong kailangan managot. Hahabulin nila ito ni Marcos. Mananagot ito. At naikwento naman ni Jalil kay Teresa na parang may napaniginipan siya.
Hindi niya alam kung alaala ba niya ito noong bata pa siya. Sa panaginip niya, may kuya siya, tapos inililigtas siya nito. Hindi niya alam kung nasaan sila. Kaya sa pagkakataon na ito, naghihinala na nga tuloy si Teresa na baka si Jalil ang kanyang nawawalang anak. Malalaman na kaya ni Teresa na si Jalil ang kanyang nawawalang anak? Yan ang ating abangan sa kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood vs. Duty.